Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo'y magbibigay lang po ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin dalawang bagay, mga kababayan, no? Ito pong si Leila de Lima na representante ng Malayang Dilima Party List. Ang sabi niya, para turuan ng leksyon, no? Marami pong naghihikayat sa kanya na sampahan po ng kaso itong mga errand boys ni Mike Defensor, itong mga error boys ni Attorney Baligod, na puro disinformation po o di kaya fake news ang pinagagawa tungkol sa mga mali-maleta o paper bag ng pera, na para po sirain ang kredibilidad ng kasalukuyang nagaganap na ICC hearing kay tatay nilang Karton, at destabilization na rin yan sa gobyerno kasi nasangkot na rin po ang pangalan ng Pangulo, na kung saan pinadalan daw ito ng pera doon sa bahay nila sa Paway. Hindi naman pala nakatira doon ng Pangulo, nasa Lawag siya. Ang Paway, ayan po yung Malacanang of the North. Pag-aari po ng gobyerno yan, na National Museum po yan. Ngayon, ang nakatira sa Paway ay mga in-laws ni Tamulmol. So, nagkamali na naman ng script, mga kababayan, mga tokmol talaga. Kaya ito pong si Leila de Lima, marami nga pong nag-urge daw sa kanya na magsampa siya ng kaso kasi malaking paninirang puri po yan. At sabi niya, pinag-iisipan ko din para po turuan ng leksyon ang mga ito. Ay, wag mo nang pag-isipan, de Lima, kasi sabi niya sayang daw ang oras. Hindi po sayang ang oras para po turuan ng leksyon ang mga taong talipandas na ito. Kasi kung hindi po yan tuturuan ng leksyon, walang magkakaso, ay sila po ay patuloy na pagtatawanan kayo, patuloy nilang kukutyain, patuloy nilang gagawin ang kanilang mga kagaguhan. Kaya dapat sa ginawa nilang kagaguhan, perwisyo, sila naman ang maperwisyo, sila naman ang mawindang, para po hindi na po sila tularan ng iba pa na mga kasapi nila. Kasi wala pong nagpo-pushback sa mga ito. Kaya sila po palagi ang opensa. Dapat sila naman ang maging defense. Tignan natin kung gaano katatag ang depensa nila. Kaya tama lang po, Leila de Lima, na sampahan mo yan ng kaso. Dahil biruin mo, from maleta to paper bag, 5 to 10 million. Gaano kalaki yung paper bag? Baka naman may paper bag na maleta. Wow! O baka naman yung mga paper bag dito sa grocery stores dito sa California, bawal na po ang plastic sa grocery stores. Karamihan po ay paper bag na. Yung mga paper bag, putragis hindi mo nga pwedeng punuin yun kasi pag gano'n mo, klak! Laglag na O anong klaseng paper bag ba yan, Baligod? Hoy, kayong 18 Marines, ikaw dyan, Mike Defensor, na kupal ka. Anong klaseng paper bag? Kaya yari kayo. Oo, samot-samong kaso ang haharapin nyo. Kayong 18 mga Marines daw di umano, yung 4 sa inyo, sinungaling pa, na mga dishonorably discharged pa yung iba. Tutulungan ba kayo sa inyong legal fees pag sakaling matuloy na ito? O tingnan ninyo, ano pa ang sabi ni Trillanes? Hindi patatawarin. Ay, tama po yan. Tama po yan, mga kababayan. Huwag mong patawarin ang mga yan, Trillanes. Huwag yung sasabihin, magsasalita sila, gagawa ng video, ipopost sa kanilang mga social media na pasensya po, it's an oversight, no, sa amin, grupo, na hindi ito na bet maigi. Wala, nilabas nyo panindigan nyo yan. Ano ang sabi ni Baligod? Matapang pa si Baligod, mga kababayan. We will wait for Mr. Trillanes filing cases. Talaga naman, parang nasa inyo ang katotohanan, huling-huli naman kayong mga fake news kayo Lahat ng pinakita nyong pictures, debunk. Yung location, magkano, yung form of pagdi-distribute, mali. Palpak talaga. So matapang pa kayo. Ano na lang to saving face na lang, mga kababayan. Paninindigan na lang nila yung kagaguhan nila para po hindi sila mapahiya. In the first place, pahiyang-pahiya na kayo. Kaya sabi ni Trillanes, by next week,
sasampa na siya ng kaso. O baka itong Friday yata no? O next week, Lunes yan, no? Tama-tama, Marso a 3. Marso a 2 dapat nakapag-file na si Trillanes, no? Walang patatawarin. Maski na gumawa kayo diyan ng public apology, the damage has been done, no? Tapos pag pinatawad kayo, a week or two, ayan na naman kayo. May batch to pa nga daw yung mga yan Oy, wag niyo nang pilitin. Wag niyo nang pilitin. Mga animal kayo Nagpupumilit kayo para kayong mga ethics Kaya dapat lang na talagang tawagin kayong addicts ang mga aso ng Duterte, idiot carton supporter, mga kababayan, no? Nakakahiya po, nagpupumilit pa itong mga kupal na ito. Kaya kung sino pa po yung mga pinangalanan nila na kinakailangan mag-file kayo ng kaso. Yung Makabayan Black nga, tama. Si Brosas ng Gabriela Party List dati. Si Raul Manuel ng Kabataan Party List, saka si Franz Castro ng ACT Teachers. Yan sinabi, sangkot daw sila. O, sampahan nyo, iba't iba, damihan ninyo para mawindang sila, Ang daming kaso yan, no? Ang gagawin na naman ng mga yan, tago-tago na naman sila, mga kababayan, parang si Gutesa, tago-tago na naman. Tapos, maghahanap na naman sila ng ituturo, sino ang nagtago sa mga yan, kasi kinuha na ng gobyerno, tinatago na. Di ba, mga sinungaling? O, now, mga kababayan, punta naman tayo dito sa akusasyon na naman itong tanga at bobong abogado ni Digong na si Kopman. Wala akong pakialam kung international lawyer ka, pero nakikita dito ang katangahan mo. Sa totoo lang, mga kababayan, wala siyang depensa kay Digong Ang ginagawa niya ngayon, dinideflect niya yung issue ng EJK kay Pangulong Marcos. Ginamit niya pa yung UP data na 162 daw ang mga pinapatay na ng Administrasyong Marcos sa war on drugs. Come on! Di sana kung ganun pala, nandyan na po ang mga rights group, nandyan na ang CHR sa bansa at nag-file sila ng kaso sa local court. Sabi pa niya, bakit kayo dyan sa prosecution daw? Bakit hindi kayo magsampa rin ng kaso sa ICC laban kay Pangulong Marcos? Tanga ka pala Paano pa sila makakapagsampa ng kaso sa ICC, Crimes Against Humanities? Hindi na nga member Hindi member ang Pilipinas sa ICC sa kagagawan ng gago mong kliyente na akala niya paglabas niya ng ICC, nilabas niya sa ICC, makakalusot siya. Hindi. O ngayon, paano hahabulin ng ICC si Pangulong Marcos kung totoo man yan? Ang hahabol na kay Pangulong Marcos ay yung local courts dyan. Sa atin kaso wala po Mukhang naggawa-gawa na naman ng kwento. Para lang masisi, mawala ang issue kay Digong na hindi. Ibig lang sabihin nito, pinapatunayan mo lang na si Digong gumawa ng EJK. Lalo mong binaon si Digong Hindi mo binigyan ng matibay na ebidensya na yung ginawa ni Digong, yung mga akusasyon sa kanya, hindi yon EJK, kundi dinideflect mo yung issue. Ibig bang sabihin, pinagpatuloy lang ang EJK? Ano na? Diba sabi niya, pinagpatuloy lang daw ng Pangulong Marcos yung EJK. Ni Digong. Ibig sabihin may EJK talaga kay Digong. Gago ka, Kotman. Kung ano-anong pinagsasabi mo, nahuhuli ka sa bunganga mo Para ka lang si Digong. Nilaglag mo na naman si Digong. Gago talaga. Ano ang sabi ng palasyo dyan? Kung meron po kayong matibay na ebidensya, dito po sa sinasabi ni Kopman na EJK ng Administrasyong Marcos, yung pong nag-aakusa, pumunta na kayo sa CIDG, pumunta na kayo sa DOJ, pumunta na kayo sa MBI, doon na po kayong mag-file ng kaso. Yung mga apektado, yung mga pamilya o whatever, basta may matibay po kayong ebidensya. Tinanong kung kinakailangan bang magmoto proprio, hindi na po. Bakit kinakailangan pang magmoto proprio ang Pangulo? Mag-utos ng moto proprio. Ayaw po ng Pangulong Marcos na mabahiran ng kanyang legasiya ng sinasabing EJK, human rights violation. Hindi po. Pinoprotektahan nga ang human rights ng mga tao ngayon lalo na yung mga sangkot dyan sa illegal drugs na yan o anong krimen. Ang marching order ng Pangulong Marcos sa mga kapulisan o otoridad ay holistic approach. Alam din ng Remulla Brothers yan. Holistic means imbestigahan, hulihin, ipunta sa korte, pag found guilty, ikulong, pag natapos ng sentensya, i-rehab.
walang itutumba. That's what holistic approach is. Si Digong, unholistic. Kasi unholy si Digong. Oo, wala pong espiritu ng Diyos kay Digong, kundi espiritu ng Satanas. Oo, ang sabi niya, udyukan nyo para mawala na problema ko. Itokhang ninyo. I-neutralize ninyo. Gago, di ba? O, pag nambunot, labanan nyo na. Tirahin nyo na. Ako nang bahala sa inyo. Saan na yung mga pulis na gumawa nun? Sinunod si Digong. Ha? Nakakulong. Nasaan ng financial na tulong? Nasaan ng pambayad sa mga abogado? O wala, sa gastusin nila, wala, kawawa yung pamilya. O nakakahiya, ngayon si Digong nasaan? Nandun din, nakakulong. Di bang yabang-yabang? So sabi po ni Atty. Claire, kung may matibay kayong ebidensya, no need for motu proprio. Hindi po yan ang utos ng presidente na mag-EJK. Ang utos niya ay protektahan ang karapatan at buhay ng mga Pilipino. Di ba? Yan po. Kung meron kayong matibay na ebidensya, takbo nyo na yan sa otoridad, sa NBI, mag-file na kayo sa CHR. O CHR will file case. Diba? Kaso wala po eh. Itong si Kaufman, kwentong kutsero, tell it to the Marines, gago ka Kaufman, walang yaka. Concentrate on defending Digong. Do not blurt out or include somebody that doesn't have anything to do with that case. Wala eh, hindi niya kayang i-depensa mga kababayan. O kayo po, ano pong yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.